May mga kamay na lumitaw sa harap ng isang bata, na tila may dinadalang mabigat na damdaman, ang mga kamay ay hinahawakan siya, nagmamakaawang iligtas sila, iligtas ang kanilang mundo, at ang mga tao dito, tinawag nila ang bata na ito na hero. Ang kanilang tagapagligtas, ngunit nagtanong ang bata, bakit kailangan niyang maging isang hero? Tinanong niya ang kanyang ina kung bakit niya kailangan maging isang hero, para sa mga tao na ito. Paano niya magagampanan ang pagiging hero, dahil napakahirap nito para sa kanya. Ngumiti lang ang kanyang ina, at sinabi na ikaw lang ang pag-asa ng mundo na ito. Pinakalma ng kanyang ina ang bata, sa pamamagitan ng paghawak sa kanya. Sinabi ng kanyang ina, na kailangan mo itong gawin, dahil ito ang iyong destiny. Biglang itinulak niya ang kanyang anak, at sinabi, na hindi ganun kaina ang kanyang anak, para mamatay na lang nang walang ginagawa. Sa oras na ito, ang kanyang katawan ay dinala ng mga kamay na ito sa isang lugar. Isang patak ang tumulo sa isang nakahigang tao, at madaming magkakasunod na patak ang sumunod. Pagkatapos nagising ang tao na ito, maliwanag na hindi siya nasa pinakamagandang kondisyon. Bumangon siya at sinabing akala niya magpapahinga pa siya ng kaunti. Pumunta siya sa gilid ng gusali kung saan siya naroroon, at nakita ang isang grupo ng mga halimaw sa ibaba ng gusali. Malinaw na hindi siya binibigyan ng kahit isang segundo ng pahinga. Tiyak na maraming halimaw ang tumatakbo sa paligid ng gusali. Sa kasalukuyan, mayroon siyang 70 magic power, at ang kanyang power rank ay umabot na sa ika-9. Maraming halimaw ang nakapansin sa kanya, kaya't wala nang ibang pagpipilian ang ating hero kundi talunin sila. Tumakbo siya papunta sa kanila at sinimulang putulin ang lahat ng katawan dahil mayroon siyang ranggo ng isang hero. Gumawa siya ng mga stunt sa ere, umiwas sa mga suntok at pangil, at patuloy na naghatid ng mga suntok na sumisira sa lupa sa ilalim niya, sinasaktan ang lahat ng halimaw. Naging lubhang pagod siya, pati na rin dumudura ng dugo, hanggang sa marinig ang isang tinig na nagsasabing, sa wakas, isang tunay na human hero. Isang malaking purple na halimaw ang lumitaw mula sa likod ng isa sa mga gusali at naramdaman ang kamanghamanghang lakas ng buhay ni Kim. Kaya inamin ng halimaw na ang pangalan niya ay Fafnir. Inamin ni Fafnir na karapat-dapat si Kim na maging bahagi ng isang nilalang tulad niya. Sinabi ni Fafnir na tatalunin niya siya kaagad at agad na kukunin ang kanyang lakas. Sinipa ni Fafnir ang katawan ni Kim, na agad namang itinapon sa gilid. Nagsimulang tumawa si Kim. Sinabi ng sistema na ang antas ng pagkapagod ay umabot na sa 78%, na tiyak na makakaapekto sa kanyang kalagayan. Iniisip lamang ni Kim na ito na marahil ang katapusan, na wala na siyang magagawa sa nakaatang sa kanya ng tadhana. At ang hindi mabilang na legend ng mga halimaw ay papalapit na sa lugar kung saan nakahiga si Kim, nanginginig ang buong katawan niya. Maraming nabaling buto ang nagpapahirap sa kanya, ngunit kahit sa sandaling yon, naalala niya ang mga sinabi ng kanyang ina, na pagtanto niyang hindi niya kayang protektahan ang sinuman. Agad na naghanda si Fafnir na tapusin ang kanyang kalaban, at ang tanging magagawa ng ating hero ay panoorin at intindihin na siya ay isang simpleng entidad na hindi rin kayang protektahan ang sinuman. Lubos na madilim, ngunit sa ilang punto, sa ilang kadahilanan, agad na bumukas ang kanyang mga mata. Maraming tao ang nakatayo sa ibabaw ng kanyang katawan at hindi maunawaan kung bakit siya nawala ng malay. Marami ang nag-akala na siya ay namatay, ngunit ano nga ba ang nangyari? Agad na bumangon si Kim, na talagang nagpakilabot sa lahat dahil kumilos siyang parang multo. Ngunit hindi pa rin naiintindihan ni Kim ang anuman dahil humihinga siya, nakita ang kanyang mga kamay, at natano ang malinaw na langit sa itaas niya. Maraming tao ang nag-akala na siya ay nabaliw, ngunit iniisip lamang ni Kim na isang segundo lang ang nakalipas, nakita niyang pinatay siya ni Fafnir. Siyempre, sa parehong oras, napagtanto namin na ang mga tao ay hindi niya kaibigan. Sila ay mga taong nagtipon para atakihin siya. Agad na sinubukan ng isang lalaki na atakihin si Kim, ngunit kumilos agad ang kanyang mga instinct, kaya ang kamay ay agad na nailihis sa gilid. Hindi maintindihan ng mga lalaki kung ano ang nangyayari, ngunit huli na, dahil pinatumba ni Kim ang isa sa kanila at itinapon siya sa gilid ng isang suntok lamang. Lahat ay nagulat, ngunit si Kim, walang kamalay-malay, ay agad na nag-sorry. Tinawag siyang baliw ng mga tao at sinabing kakaiba siya dahil dito, at pagkatapos ay iginiit na patay na siya, ngunit sumigaw ang isa sa kanila na paparating na ang pulis.
Sinabi nila sa kanya na huwag nang bumalik sa paaralan ngunit hindi maintindihan ni Kim dahil akala niya ang pangalan niya ay Kim Soo-hyun at hindi Kim Song. Agad na tumayo si Kim at kinuha ang telepono mula sa kanyang bulsa. Nakita niyang napaka-strange dahil hindi iyon ang kanyang telepono. Parang lumipas na ang 20 taon, gayunpaman, nang tiningnan niya ang screen ng telepono napansin niya ang bago niyang mukha. Kasabay nito, napagtanto namin na noong taon 2042, nagwakas ang mundo matapos magsimulang lumitaw ang mga dungeons sa iba't ibang bahagi ng mundo. Lumitaw ang mga halimaw mula sa mga dungeons na hindi natapos at nagsimulang sakupin ang tunay na mundo. Tinawag ang pangyayaring ito na outbreak at walang habas na winasak ang lahat sa mundong ito. Sa kabilang banda, may mga taong ipinanganak na may kapangyarihang labanan ang kapahamakan. Nagsimulang tawagin ng mga tao sa buong mundo ang mga individual na ito na awakened at isa si Kim Song sa kanila. Kahit na pagkatapos mamatay lahat ng tao, siya ang huling nakatayo, patuloy na nakikipaglaban sa mga halimaw. Siya ang naging huling kinatawa ng sangkatauhan at ang pinakamalakas na awakened. Bumalik sa kasalukuyan, nasa istasyon ng pulis siya at kausap ang isang opisyal. Tinanong ng opisyal ang kanyang pangalan. Sinabi ni Kim na ang pangalan niya ay Kim Soo-hyun. Kasabay nito, tinanong ng opisyal ang kanyang petsa ng kapanganakan at kung ilang taon na siya. Ngunit syempre hindi masagot ni Kim ang anumang tanong. Pinagmamasdan ang kalendaryo na pagtanto niya na ang taon ay 2022, kaya kung tama ang kanyang alaala, malamang na bumalik ang oras ng 20 taon. Patuloy na tinatanong siya ng opisyal, kaya wala siyang ibang pagpipilian kundi sabihin na siya ay 19 na taong gulang dahil talagang mukhang ganun siya at tiyak na nasa paaralan pa rin siya. Tinanong siya ng opisyal kung alam niya ang kanyang tirahan, ngunit wala pa ring sagot. Habang nagagalit ang opisyal, iniisip lamang ni Kim na tiyak na siya ay namatay dahil kay Fafnir. Nananaginip ba siya, o ito ba ay magic ni Fafnir? Ngunit malinaw na ang pakiramdam ng suntok ng halimaw sa kanyang katawan ay totoo. Nasa nakaraan talaga siya, ngunit nasa ibang katawan. Ano ang kailangan upang bumalik sa kanyang lumang katawan? Maraming bagay na hindi niya pa kayang alamin. Siyempre, nang wala siyang masagot na tanong, sinabi ng opisyal na walang dahilan para kausapin ang kanyang ina, kaya sinabi na lang nito na darating ang kanyang ina para sunduin siya. Sinabi ng opisyal na pagkatapos niyang umalis, huwag siyang gumala kundi umupo na lang ng tahimik sa bahay. Sa sandaling yun, binalaan siya tungkol sa ilang lugar, at pagkatapos ay narinig ang tinig ng isang babae na sumisigaw ng pangalan na Kim Soo-hyun. Agad itong tumakbo sa kanyang anak. Maliwanag na nag-aalala ang ina. Punong-puno ng takot at pagkabalisa ang kanyang mukha. Ngunit hindi maintindihan ni Kim kung ano ang nangyayari dahil ngayon, sa realidad, sa harap ay ang ina ng dating may-ari ng katawan na kinaroroonan niya ngayon. Gabi na, at ang araw ay lumulubog na sa ilalim ng abot-tanaw, at tinatanong ng ina kung nakalimutan niya na ba ang address ng bahay. Kakalipat lang nila, ngunit hindi niya inakala na imposible itong maalala. Siguro lahat ito ay dahil sa stress. Tumawa siya dahil hindi niya akalaing tatawagin siya ng anak niya ng ganito kapormal. Agad na pinagpawisan si Kim, na pagtanto na sa bagong buhay na ito, gagampanan niya ang papel ng dating may-ari ng katawan, si Kim Soo-hyun. Ngunit ano ang dapat niyang sabihin ngayon na nakikita ang kanyang ina na labis na nababahala? Dapat ba siyang mag-sorry? Ngunit agad na iniabot ng ina ang panyo sa kanya at sinabing kailangan lang niyang panasan ang kanyang mukha ng kaunti. Sinabi niyang narinig niya na ang mga batang laging nambubuli sa kanya ay ginawa na naman ito ngayon. Tinanong niya kung kailan titigil ang mga ito. Patuloy niyang pinunasan ang mukha ni Kim at hiniling na sabihin ito sa kanya sa susunod. Hinawakan niya ang kamay ni Kim, na labis na nagpagulo kay Kim. Siyempre, sa sandaling yun, hindi maiintindihan ng ina ni Kim kung ano ang nangyayari. Bakit napakatahimik sa labas? Napansin din ito ni Kim, at sa sandaling yun, may lumitaw na isang lobo, ipinapakita ang mga ngipin nito. Hindi napansin ng ina ang anuman kaya patuloy siyang naglakad ng walang ingat. Sinabi niyang dapat silang magpatuloy sa paglakad hanggang mapansin ni Kim ang lobo. Agad na sumugod ang lobo at punitin ang bahagi ng kanyang damit at maraming bagay ang nahulog mula sa kanyang bag. Malinaw na isa itong werewolf, ang banta na binalaan ng pulisya. Naalala niya na noong 2022, nagsimula ng maganap ang mga outbreaks ng mas madalas kaysa dati. Ang problema ay hindi kung paano harapin ang werewolf,
kundi kung paano makahanap ng tamang mga sandata. Napansin ni Kim ang isang payong at kinuha ito bilang sandata. Siyempre, natakot ang kanyang ina sa sandaling yun, ngunit hiniling ni Kim na manahimik siya at inarmasan ang sarili gamit ang payong. Agad na umatake ang lobo, ngunit nasugatan ito. Dahil may dalawang lobo, inatake siya ng pangalawa mula sa likuran. Malinaw na mahina ang katawan ni Kim para harapin ang ganitong halimaw. Kung siya lang ay isang awakened, lumapit ang isa pang lobo, at inakala ni Kim na yon na ang katapusan niya. Ngunit napansin niyang isinakripisyo ng kanyang ina ang sarili laban sa isa sa mga lobo gamit ang kanyang katawan. Bumagsak ang lobo sa lupa ngunit nasugatan din ang ina. Bakit niya ginawa yon? Napakapanganib at walang ingat na hindi maiisip ang ganitong resulta. Gayunpaman, ang tanging sinabi ng kanyang ina ay dapat lamang mabuhay ang kanyang anak. Ang mga salitang ito ay hindi nagbigay ng kapayapaan kay Kim, dahil ang mga lobo ay hinahabol siya. Isang kakaibang at nakakatakot na aura ang nagsimulang lumabas mula kay Kim. Humarap siya, tinitingnan ang mga mata ng mga lobo, tinatanong kung gusto nilang mamatay. Naramdaman ng mga lobo ang isang bagay at nagsimulang tumakas. Sinimulan silang habulin ni Kim habang hawak ang payong, ngunit agad siyang natamba. Tumingin si Kim sa langit at nagtanong kung ganito kalakas ang katawan na ito na hindi man lang siya makatakbo pagkatapos nila. Bumangon siya at agad na pinuntahan ang kanyang ina, inangat siya sa kanyang likod, sinasabing uuwi na sila. Ngunit nang buhati ni Kim ang ina, naramdaman niya ang sakit sa kanyang likod, napagtanto niyang marahil ito'y mula sa parehong sugat. At nang higit niyang naisip, napagtanto niyang hindi niya alam kung saan ang kanilang bahay. Dumilim na at sa wakas ay natagpuan ni Kim ang address dahil nasa kanyang pataka. Inilagay ni Kim ang ina sa sofa, hingal na hingal, medyo nasiyahan sa sarili. Ngunit narinig ang ina na nagsasabing dapat tumakas ang kanyang anak, na siya na lang ang may iwan kasama ang mga lobo. Napaka-strange nito para kay Kim, bakit niya ginagawa ito pagkatapos ng lahat? Paano niya may lalagay ang sarili sa panganib upang protektahan siya? Maya-maya'y tiningnan niya ang kanyang mga kamay at nagsimulang magtaka kung bakit napakahina ng kanyang katawan sa simula pa lang. Bakit ito napakahina na hindi niya kayang harapin ang mga karaniwang halimaw? Siyempre, labis siyang naiinis na muling isinilang sa ganitong katawang kainahina. Para ba ito ulitin ang lahat ng pagkakamali niya sa kanyang nakaraang buhay? Gayunpaman, nagpasya siyang kalmeyan ang sarili. Mahalaga ang manatiling kalmado sa ganitong mga sandali. Ngunit sa likuran ni Kim, may isang kakaibang liwanag ang lumitaw. Humingi ng pahintulot ang sistema at nagsimula ng user confirmation. Pagkatapos makumpirma ang user, sinabi ng butas sa dingding na bukas na ang portal. Siyempre, napakakatulad ito sa isang bangin, kung bukas ang abyss portal, nangangahulugan ito na ang katawan na ito ay tiyak na may mga talento ng isang awakened, na nangangahulugang maaari nitong simulan ang paglalakbay nito, tulad ng sa nakaraang buhay. Muli niyang tiningnan ang kanyang mga kamay at napagtanto na noong 2022, sa kanyang nakaraang buhay, siya rin ay isang ordinaryong tao, na nangangahulugang maaari na siyang pumasok sa abyss ng mas maaga kaysa sa kanyang nakaraang buhay. Napagtanto niyang walang dahilan para magdalawang isip, pumasok siya sa Tower of Trials, na kilala rin bilang abyss, kung saan itinapon ang dyablo pagkatapos magdusa ng divine punishment. Ito ang lugar na hindi niya kailanman matatakasan. Kapag nalampasan ang unang palapag, magkakaroon ng karapatang maging awakened. Sa bawat palapag, unti-unting tataas ang kanilang lakas, kaya't maraming tao ang nais umakyat ng mas mataas hanggat maaari. Kahit na ganun, ang tower ay may mas mahalagang sistema kaysa sa mga palapag. Sa puntong ito, si Kim ay patungo na sa kanyang unang pagsubok, na pagtanto na ang pinakamahalagang bagay sa tower ay ang complexity, at yun ang pipiliin niya. Ang pinakamahalaga ay ang difficulty level system ng bawat palapag. Siyempre, ang levels ay isang sistema na umiiral na paralelo sa mga palapag, kahit na ito ay unang palapag. Ang mas mataas na level, mas malakas ang mga kalaban, at mas malakas ang mga kalaban, mas malaking gantimpala ang makukuha. Siyempre, nangangahulugan din ito na mas mataas ang panganib. Sa madaling salita, mas mataas ang panganib, mas malaki ang gantimpala. Nagsimulang magbago ang tower sa isang bagong lugar, tulad ng Colosseum. Isang 10th level na pagsubok ang nilikha, ngunit hindi maintindihan ni Kim kung magiging maayos ba siya, dahil sa nakaraan,
nagawa lamang niyang mapagtagumpayan ang hanggang sa 8th level. Ngunit kung ganoon, dapat niyang subukan na baguhin ang isang bagay upang hindi niya harapin ang malungkot na katapusan mula sa nakaraan. Sa puntong ito, tinanong ng sistema na pumili ng sandata. Kaya't nang mapili na ang sandata, alam ni Kim na dapat siyang magpatuloy habang papalapit ang karamihan ng mga halimaw sa kanya. Ilang oras ang lumipas sa kalye, isang tao ang napapalibutan ng dalawang werewolves, sumisigaw ng tulong, humihiling na may magligtas sa kanya. Ngunit sa sandaling yun, lumitaw si Kim, sinasabing natagpuan niya ang mga nilalang na umatake sa kanyang ina kaninang umaga. Agad na naghatid si Kim ng ilang mga suntok na samire sa isa sa kanila. Pinaalalahanan ni Kim ang lahat na binalaan niya na hindi niya papayag ang makatakas ang sinuman ng ganon. Natakot ang lobo, ngunit sinabi ni Kim na huwag mag-alala dahil sasamahan nito ang isa pa. Sa puntong ito, makikita na nalampasan ni Awakened Kim ang unang palapag na may difficulty level na 10, nakakamit ang kamanghamanghang lakas sa proseso. Pagkatapos ng lahat ng ito, iniulat ng TV broadcast na kamakailan lamang, ang bilang ng mga dungeons ay tumaas kumpara sa bilang ng mga dungeons na unang lumitaw noong 2019, na ngayon ay triple na. Ang biglang paglitaw ng mga dungeons ay may malaking epekto, na nagdulot ng maraming talakayan. Siyempre, kailangang maunawaan ng lahat na ang Tower of Trials at ang mga dungeons ay magkatulad ngunit may iba't ibang anyo. Sa telepono, nagsimula nilang pag-aralan ang mga ito. Ang Tower of Trials, ang mga dungeons, at ang sistema ay lumitaw ng halos sabay-sabay. Walang nakakaalam kung ano ang mga ito, at ang buong mundo ay interesado sa mga ito. Ang atensyon at pagnanasa para sa hindi kilala ay nagsimulang lumago araw-araw habang natuklasan ng mga tao ang mas maraming paraan upang magamit ang enerhiya ng mga resources na natagpuan nila. Ethereal Stones, ang presyo nito ay tumaas ng husto at ang mga gantimpala na natagpuan sa mga dungeons ay may kaugnayan hindi lamang para sa pang-araw-araw na buhay, kundi pati na rin para sa pandaigdigang ekonomiya. Ang mga Awakened, sa kanilang sarili, ay tumanggap ng material na gantimpala para sa pagkumpleto ng dungeon, nahahalina sa kasikatan at pakiramdam ng kataasan na kasama nito. Gayunpaman, hindi nauunawaan ng mga tao na sa ilang lugar, natuklasan ang isang phenomenon na tinatawag na outbreak, kung saan maaaring makatakas ang mga halimaw mula sa mga dungeon acts. Kahit ganun, ang mga dungeons ay itinuturing na may masyadong positibong epekto sa lipunan. Ang outbreak ang ikinagulat ng mga tao sa hinaharap dahil habang nagiging mas makapangyarihan ang mga dungeons, mas malalakas na halimaw ang napupunta sa tunay na mundo. Noong 2028 aabot na sa limitasyon ng sitwasyon, at ang sakunang ito ay sasira sa mundo na alam natin. Hanggang doon, maraming tao ang tumitingin sa rankings ng isa't isa. Sa unang pagkakataon nalaman nila ang pangalan ni Kim, na nasa unang ranggo sa tower clearing, inisip nila na siya ay isang rising star. Nang sinabi nila yun, pumasok si Kim sa portal at napagtanto na matagal na siyang hindi nakapunta sa lugar na ito, ang Tower of Trials, isang lugar na madalas tawaging abyss. Sa nakaraang buhay ni Kim, ito ay isang malawak na mundo kung saan maraming awakened ang maaaring magtipon upang galugarin ang mga palapag. Bawat palapag ay isang hiwalay na mundo na may sariling kapaligiran, klima, at kahit sariling kultura. Gayunpaman, lahat ng ito ay may isang bagay na magkakatulad. Bago ka makapagpatuloy sa susunod na palapag, kailangan mong makapasa sa isang pagsubok. Sa sandaling ito, lahat ng awakened ay nasa ikalawang palapag. Kumpara sa ibang palapag, napakadaling makahanap ng iba't ibang uri ng resources, ngunit upang magamit ang lahat ng mga ito, kailangan mong makolekta ang kinakailangang bilang ng achievement point sa unang palapag. Agad na nakita kung paano natalo ni Kim ang isa pang halimaw, natapos ang trial test. Hindi siya makapaniwala na posible ang humawak ng level 10. Malinaw na kung hindi dahil sa karanasan mula sa nakaraang buhay, tiyak na imposible itong gawin ng ganito kabilis. Sa kabutihang palad, habang lumalaban si Kim, mas maraming alaala mula sa nakaraang buhay ang bumabalik sa kanya. Sa ganitong bilis, tiyak na maaabot niya ang katapusan sa pagkakataong ito. Matapos ang lahat ng ito, muling nagdagdag ng malaking bilang ng points ang sistema, binigyan siya ng final ranking bilang una. Siyempre, malinaw na ito ay ang ika-10 level ng unang palapag, at ang mga gantimpala ay talagang kamangha-mangha, at ang lahat ng attributes ay mas mabilis na lumalaki kaysa dati.
Maaari na siyang ligtas na magpatuloy sa susunod na palapag gamit ang kasalukuyang dami ng points na mayroon siya. Masaya si Kim sa ganitong karaming points. Una sa lahat, sulit na pumunta siya sa pamimili. Pagdating niya doon, sinalubong siya ng isang kaakit-akit na elf, na napansin na si Kim ay kakaakyat lang sa palapag na yon. Kaya tinanong niya si Kim kung ano ang gusto niya, at kung mayroong partikular na bagay na maaaring ay rekomenda ng elf. Isa itong Dark Elf Veil. Si Kim lang ang nakakaalam na ang babaeng ito ay pareho sa kanyang nakaraang buhay, na nagpapaloko sa mga lalaki upang laging bumili ng parehas na bagay, ngunit hindi ito uubra sa kanya. Kaya agad niyang sinabi na kailangan niya ng transformation ability at jumping ability. Hindi makapaniwala si Valley na isang batang lalaki ay may ganoong kaalaman, ngunit sapat ang kanyang points para dito. Pagkatapos ng lahat, ang mga abilities na ito ay nagkakahalaga ng maraming achievement points. Ngunit ngumiti lang si Kim, at agad na inilagay ang 1150 points sa mesa. Hindi makapaniwala si Valley at tinanong siya kung paano siya nagkaroon ng ganoong karaming points at kung niloko niya ang sistema. Tiningnan siya ni Kim at sinabing binayaran niya ng tama ang halaga. Sinabi ni Valley na walang nakakuha ng 1,000 points sa unang palapag bago. Kung talagang kakaakyat lang niya sa ikalawang palapag, sinabi ni Kim na totoong ang kakaakyat lang niya doon. Isa lamang siyang ordinaryong customer. Pagkaalis ni Kim sa tindahan, nagpasya siyang maglibot. Binuksan niya ang special bag at nakita niyang bumili siya ng espada, sibat, at lahat ng iba pang mahalaga. Hindi siya nakalimot ng anuman. Sa sandaling yun, kinuha niya ang 2 libro at inactivate ang analysis. Naiintindihan niya na ang bawat ability ay may kinakailangang level upang ma-master ito. Ang mga abilities na mamamaster mo ay lalakas habang tumataas ang iyong skill sa paggamit ng mga ito, ngunit ang ilan sa kanila ay may levels na kahit ang ability lamang ay hindi sapat upang maabot. Ang mga abilities na ito ay tinatawag na growth level abilities, at napakahirap maabot ang mga ito. Ang paggamit ng isang magic power catalyst. Ito ang catalyst na magpapataas ng level ng mana, at may adjust ayon sa abilities ng isang tao. Maaari rin itong makuha sa regular reward shop kapag natapos na ang mga hamon ng isang tao. Tulad ng isang item na magpapataas ng iyong magic power sa nais na level nang hindi umaakyat sa tower o kumukuha ng dungeons. Naisip pa ni Kim na medyo madali na hindi ito mapansin ngunit madalas na napapalampas ng mga tao ang maraming kapaki-pakinabang na bagay. Hindi alam ni Kim kung gaano kapaki-pakinabang ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay, ngunit ang transformation at ang magic catalyst ay magagandang desisyon upang magsimula. Habang nag-iisip si Kim, may lumapit na gustong makipag-usap. Ngunit sino ang taong ito? Bakit hindi niya naramdaman ang presensya nito? Nakatayo lang doon ang lalaki. Sinabi niyang ayaw niyang manakot, ngunit tiyak na nakilala siya ni Kim. Naalala niyang nakita niya ito sa tuktok ng bante ng bangkay na may ngiti. Siya si Choi Hak-jun. Si Choi ang awakened genius ng abyss na dating pinupuri, ngunit siya ang pangunahing salarin sa pagkamatay ng isang malaking guild sa lalong madaling panahon. Sa sandaling ito, ang taong ito ay nasa harap ni Kim na walang maintindihan. Tinanong ni Choi Hak kung bakit siya tinitingnan ni Kim ng ganon. Ngunit sinabi ni Kim na siya ay nagulat lang. Siyempre kilala niya siya noon at naalala na ang taong kilala niya ay may mas madugong aura. Tinanong ni Kim kung ano ang gusto niyang pag-usapan. Sa sandaling ito, sinabi ni Choi na sinusundan niya siya mula nang nasa tindahan siya. Para bang bumibili siya ng maraming iba't ibang bagay, at naisip ni Choi na si Kim ay may magandang mata sa pagbili ng kagamitan. Hindi makapaniwala si Kim. Talaga bang sinusundan siya? Sa sandaling ito, sinabi ni Choi na matagal na siyang naghihintay. Nag-iwan ng takot kay Kim ngunit hiniling din ng dalawa na bumuo ng grupo, na talagang nakakagulat. Siya ay parang pinakamasunurin na aso, na nag-iwan kay Kim sa isang hindi masyadong komportableng posisyon. Sa sandaling ito, nagsimula na ang bagong yugto sa ika-10 level ng ikalawang palapag, at nakatakas si Kim kasama ang kayamanan ng Charles clan. Ang masasamang miyembro ng Charles clan ay maghahanap sa kanya upang mabawi ang kanilang kayamanan. Iyon ang task. Tumakas ng mabilis hanggat maaari, at maraming butiki ang nakaharang sa kagubatan, kaya't wala nang ibang pagpipilian si Kim kundi isagawa ang kanyang misyon ng labis na maingat. Naiintindihan niya na ang Charles clan ay isang guild ng mga monster hunters na mahusay sa pag-trace ng kanilang biktima.
Bakit kailangan maging napakahirap ng misyong ito? Nang tingnan ni Kim ang pendant, nakasulat na wala itong epekto, kaya't marahil ay walang silbi ito. Inisip niya kung ano ang pinakamahusay na paraan upang mapasa ang pagsubok na ito. Ang misyon ay upang mabuhay, kaya't agad na nagkaroon si Kim ng ideya. Sa isang punto, sinugod niya ang isang butiki na nag-iisa at agad itong inalis. Napagtanto niya na kung gusto niyang mabuhay, nangangahulugan ito ng pag-aalis ng lahat sa kagubatan na iyon. Sa sandaling iyon, napapalibutan si Kim ng isang karamihan ng mga butiki. Sumugod sila sa kanya, ngunit sinimulan ni Kim na durugin sila ng madali gamit ang kanyang bagong mga abilities. Habang ang mga lizardmen ngayon ay gumagalaw sa mga grupo, mataas ang posibilidad na ang laban ay tatagal ng matagal. Mas magiging kapaki-pakinabang ang sumama sa isang team o grupo, pero dahil tataas ang hirap pagkatapos ng level 5, magiging napakahirap anyayahan ng mga tao na sumali sa team. Gusto ng butiki na makapasa sa level 8, pero inaasahan niyang magiging napakahirap ito. Ito ang kanyang pinag-usapan kay Kim. Alam niyang ang level 8 ay masyadong mababa para sa kanyang layunin sa misyon. Biglang lumitaw ang boss ng palapag na ito sa kanyang harapan. Walang nagawa si Kim kundi gamitin ang jump at malinaw na ideklara na lilipulin niya ang lahat ng miyembro ng kanyang guild. Pagkaraan ng isang segundo, natalo ang boss na parang karaniwang kalaban, at inanunsyo ng sistema na ang gantimpala para sa ikalawang palapag ng Challenge Tower ay ang natatanging kakayahan mula sa kayamanan ng Charles Clans. Ang pendant na ito ay maaaring pagalingin ng lahat ng pinsala at sakit na natamo ni Kim. Ang kakayahang ito ay maaaring magamit ng hanggang 5 beses. Siyempre, walang sino man ang maniniwala na ang gantimpala ay magiging ganito kanatatangi. Pero gaya ng naisip ni Kim, ang ideya ng pagwasak sa mga halimaw sa halip na pagtakas ay isang magandang ideya. Dahil sa pagsubok na ito, ang lahat ng attributes ay lumago ng ilang beses na mas mabilis kaysa dati, at sa transformation, nagawa niyang maunawaan kung paano kikilos ang boss. Ang natatanging kakayahan ng leader ng Charles Clan ay Berserk, isang kakayahan na nagpapataas ng pisikal na abilidad ng isang tao ayon sa pagod at reserba ng lakas. Tiyak na makakatulong ito sa hinaharap, kahit na ito'y nakakapagod. Ngunit nagawa ni Kim na makakuha ng maraming kamanghamanghang bagay mula sa laban na ito. Kung patuloy siyang lalago sa ganitong bilis, tiyak na magagawa niya ang isang bagay sa hinaharap. Gayunpaman, agad na pinaalalahanan siya ng sistema tungkol sa kanyang pagod, na nasa 81 na, kaya nagpa siya si Kim na isipin ito mamaya. Pag-alis niya sa dungeon, agad siyang umuwi, kung saan nakita niyang naghanda ang kanyang ina ng napakaraming pagkain. Sinabi ng kanyang ina na ito ay dahil iniligtas siya ng kanyang anak, pero sinabi ni Kim na dapat magpahinga ang kanyang ina at huwag na siyang magpakapagod. Sinabi ng kanyang ina na hindi siya nagsisi para sa kanyang minamahal na anak. Ibinaba ni Kim ang kanyang tingin sa mesa, at agad na nagsimulang kumain. Labis na nagpapasalamat si Kim para sa malaking pagkakataon na ito. Alam niya na kahit hindi siya tunay na anak, magpapasalamat siya sa araw na ito sa pamamagitan ng pagkain ng lahat sa mesa at tiyak na poprotektahan ang kanyang ina mula sa lahat ng bagay at sinuman. Sa sandaling yun, iniulat ng balita na ang points leader, si Kim, ay umakyat na sa ikalawang palapag ng tower. Akala ng lahat ito'y kasinungalingan at humihingi sila ng patunay, pero alam ni Kim na masama ito para sa kanya dahil tiyak na kailangan niyang magtago. Sumandal siya sa kanyang keyboard habang patuloy na binabasa ang mga komento. Marami ang nag-iisip na bawat guild ay nais siyang hulihin, na magiging masalimuot. Sa puntong ito, may isang tao mula sa Ares headquarters na nagsimulang magsalita tungkol kay Kim. Naroon din si Choi. May nagtanong kay Choi tungkol kay Kim, at tinanong ni Choi kung ano ang tungkol sa kanya. Isang lalaki ang nagsabi na nagising si Choi kasama si Kim noong panahong yun. Itinanong din ng lalaki kung may alam si Choi tungkol kay Kim. Naisip ni Choi sandali at sinabi na parang hindi niya ito kilala noon. Sa sandaling yun, sinabi ng lalaki na sulit ipagpaliban ang tanong na ito dahil ang tower ay masyadong malaki. Tinanong niya kung kumusta ang ikatlong palapag. Alam ng lalaki na ang level 8 ay napakahirap, pero hindi siya maaaring mag-aksaya ng oras dito, lalo na ngayong lumitaw si Kim. Sinabi ni Choi na naghahanap siya ng mga tao na sasama sa kanya, pero dahil sa level 8, napakahirap hanapin sila.
Sinabi ni Choi na kung hindi siya makakahanap ng kahit sino, pupunta siya mag-isa. Ngumiti ang lalaki at sinabi na kung kulang si Choi ng mga tao, hahanapin niya ang mga ito para sa kanya. Kaya't walang dahilan upang mag-isip ng kahit ano pa, kundi ang umakyat sa tower. Lumiko ang lalaki na may banta sa kanyang ngiti, sinasabing pagkatapos nito, alam na niya ang mangyayari. Ang lalaki ay nagtanong na talunin si Kim, na pagtanto ni Choi na hindi maaaring si Kim ang lalaki sa bangko, kaya't kahit na siya ito, hindi niya alam ang gagawin dito. Naisip ni Choi na mas mabuting mag-focus sa kanyang sariling landas. Samantala, matagumpay na nalampasan ni Kim ang ikatlong palapag ng Challenge Tower. Ang ika-4, ang ika-5 at iba pa, pati na ang mga resulta at huling ulat ng kanyang exams ay naipasa rin. Sinabi ng kanyang ina na magaling siyang nag-aral at sinabi sa kanya na maaari na siyang mag-enjoy. Bago siya umalis, hiniling ng kanyang ina na tawagan siya palagi. Pumayag si Kim at sinabing babalik siya agad. Samantala, 1 taon na ang lumipas. Palagi siyang nag-aalala pagkatapos maipasa ang final exams, pero nagawa pa rin niyang maipasa ang ika-9 na palapag. Pagkatapos ay darating ang ika-10, na tiyak na mangangailangan ng mas maraming oras. At dahil hindi niya alam kung gaano katagal ang kinakailangan upang malampasan ito, isang magandang opsyon ay magbakasyon ng malayo sa bahay. Para sa mga awakened na nag-challenge sa tower, ang ika-10 palapag ay isang hadlang na kailangang malampasan. Habang tumataas ang hirap ng challenge bawat 10 palapag, mas mahirap ito kaysa sa ika-11 at ika-12 palapag. Dahil dito, karamihan sa mga players ay karaniwang pumipili ng mas mababang level kaysa sa nakasanayan nilang lampasan, pero kung ibababa mo ang level sa ganitong paraan, ang ibang palapag ay magiging mas mahirap. Kaya, upang malampasan ang pagsubok na ito, tiyak na kailangan mong maging mas malakas. Sa puntong ito, may impormasyong ibinigay na ang susunod na malaking outbreak ay mula sa isang green dungeon, na lilito kahit saan sa loob ng 1 taon. Ito ang unang pagkakataon na ang sangkatauhan ay nasa ilalim ng banta, at pagkatapos ng ilang oras, may insidente sa Gyeonggi sa New Year's. Ito ang hinaharap na sulit baguhin. Sa sandaling yon, sumisikat ang araw, at nagpasya si Kim na sa pagkakataong ito ay tiyak niyang poprotektahan ang lahat. Sa pasukan ng ika-10 palapag ng Challenge Tower, papunta roon si Kim at sinalubong siya ng isang matandang lalaki. Sinabi ng matanda na hindi niya sinusubukang pigilan ang sinuman, pero hiningi niya kay Kim ng 1 coin bago ito magpatuloy. Siya ang tagapagbantay ng ika-10 palapag. Karamihan sa mga tao, nakikita ang matandang ito, ay dumadaan lamang sa kanya. Pero ang papel ng taong ito ay napakahalaga. Binigyan siya ni Kim ng hindi bababa sa 5,000 points. Labis na nagulat ang matanda, sa ilang kadahilanan. Maraming tao ang simpleng binaliwala siya at lumakad palayo. Pero siya ay mapagbigay. Sinabi ni Kim na siya ay isang mahalagang tao kaya't hindi niya ito pinagsisisihan. Nagpasalamat ang matanda sa kanya para sa napakabait na mga salita at tinanong kung anong impormasyon ang kailangan niya. Tinanong ni Kim ang impormasyon tungkol sa ika-10 palapag. Naisip ng matanda na lahat ng impormasyon ay napakahalaga. Pero ngayon hindi na niya maaaring tanggihan pagkatapos makatanggap ng ganoong kalaking puntos. Kaya sinabi ng matanda kay Kim na mag-ingat sa boss. Tinanong ni Kim kung yon na lahat at naintindihan na kung yon na. Okay lang dahil hindi maaaring magduda sa mga salita ng gatekeeper. Agad siyang pumasok sa portal at inutusan na pumili ng difficulty. Kaya sinabi ni Kim na pipiliin niya ang difficulty na 10. Sa sandaling yon, nakatayo siya sa isang bundok at nakatingin sa lungsod. Sinabi ng sistema na kinakailangan hanapin ang target ng pagsubok na ito at harapin ito ng hindi namamatay. May challenge tower sa harapan, at isang bata ang namimitas ng ligaw na prutas. Inisip niyang napakaswerte niya dahil maraming prutas ang mayroon siya. Hindi naman malaking bagay kung kakain siya ng isa. Gayunpaman, habang papalapit na siya sa pagkain ng prutas, napansin niyang may nakakatakot na nilalang sa kanyang harapan. Isang malaking butiki. Napakalaki ng sukat nito, kaya't walang nagawa ang bata kundi tumakbo. Sumisigaw siya sa takot, tanging nanay niya lang ang matawag niya ng tulong. Hindi niya inaasahang may tutulong sa kanya, pero habang nawawala na siya ng pag-asa, dumating si Kim at kinuha siya, sinabing kumapit ng mahigpit. Lumagpas si Kim sa butiki gamit ang isang talam,
na siya ang responsable sa pagtalo nito sa isang hampas lang. Nang ligtas na ang bata at si Kim, labis na natakot ang bata at hindi makapagsalita. Tinanong ni Kim kung okay lang siya, pero agad na nanginag ang bata. Pagkatapos ng lahat ng ito, sinubukan ni Kim na dalhin siya sa kanyang mga magulang, pero agad nilang sinarhan ang pinto sa harap niya, sinabing gusto niyang kidnapin ang bata. Pagkasara ng pinto, agad na sinabi ng babae na kahit na nailigtas lang niya ang bata, may masamang balak siya. Sinubukan ni Kim na magpaliwanag, pero sinabi ng nanay ng bata na walang silbi ang pagtatangka niyang gawing bihag ang bata at walang anumang makukuha sa nayo na yon. Hiniling niyang umalis na agad si Kim. Hindi naintindihan ni Kim ang nangyayari. Sinabi niyang marahil siya ay na-misinterpret, pero huli na. Ikinukonsidera na siyang kidnapper, kahit na wala siyang sinabi tungkol doon. Gayunpaman, sa sandaling yun, tinitingnan ng bata si Kim mula sa bintana. Sinabi ng sistema na dapat niyang iligtas ang nayong ito dahil ito'y nasa krisis, at pinakaimportante, huwag mamatay. Alam ni Kim na bukod sa atmosferang ito, ang mga lokal ay hostile din. Malinaw na iba ang palapag na ito sa mga naunang palapag, kaya't ang ika-10 palapag ay malamang na hindi ganun kasimple gaya ng inaakala. Pero narito ang isang misyon na nagsasabing iligtas ang nayon at mabuhay. Isang bagay na kakaiba. Tiyak ni Kim na may iba pang dahilan sa likod nito. Iniisip ni Kim kung saan pa siya makakakuha ng impormasyon. Pero ang pinakamasama, lahat ng tao sa nayon ay nagmamasid o nagtatago sa takot. Ginagaya nila ang ugali ng tunay na tao, pero sa katotohanan, mga kopya lamang sila, batay sa pagkakahawig ng tao. Nakatayo lang si Kim sa gitna ng kalsada at nag-isip na parang napakatao nila. Parang takot lang ang mga taong ito sa isang bagay. Hindi naniwala si Kim na bahagi ito ng pagsubok, ang takot, ang depresibong atmosfera. Pero ano nga ba yun? Napansin ni Kim na pareho ito sa nakaraan, ang mga taong ito ay may itsura ng isang mundo na papalapit sa pagkawasak. Nagalit si Kim, para sa mga taong hindi nakaramdam nito, lumikha sila ng ganitong atmosfera. Umupo si Kim sa ilalim ng isang puno at napagtanto na kailangan niyang makahanap ng isang tao na may kahit konting impormasyon, para magkaroon ng progreso. Pero wala man lang siyang nakitang isang langgam. Gayunpaman, sa sandaling yun, lumitaw ang batang iniligtas niya mula sa likod ng puno. Binati siya ni Kim, at ang bata ay lumapit at iniabot ang ilang ligaw na prutas na nasa kanyang kamay, pagkatapos ay bumalik sa puno. Tahimik siya sandali, at pagkatapos ay nagpasalamat sa kanyang tagapagligtas. Ngumiti si Kim, at tinanong kung maaari siyang lumapit sandali. Nang lumapit ang bata, kinuha ni Kim ang napakaraming pagkain mula sa kanyang bag, isang bagay na tiyak na magugustuhan ng bata. Tinanong ni Kim kung kulang ba ang pagkain sa nayon. Sinagot ng bata na natatakot ang lahat sa isa't isa, na lahat ay iniisip lang ang sarili nila. Sinabi ni Kim na mahirap na panahon para sa mga residente, pero sinabi ng bata na nagtitiyaga pa rin sila dahil sa pinuno ng nayon, dahil siya ay isang hero para sa kanila. Tinanong ni Kim kung ano ang ibig sabihin nito, pero ipinaliwanag ng bata na sinabi ng kanyang ama na ang pinuno ay nagsusumikap na protektahan ang nayon, at lahat ay dapat magtiwala at tumulong sa kanya. Nagsimula nang maghinala si Kim nang sinabi ng bata ang lahat. Tinanong niya kung bakit dumating si Kim sa nayon, pero sinabi ni Kim na gusto lang niyang malaman kung ano ang kalagayan ng pinuno, na maaari siyang tumulong o harapin ang anumang problema nila. Gayunpaman, naalala ng bata ang butiki at sinabi na hindi nila kayang salakayin ang nayon, lahat ng ito ay dahil sa pinuno. Agad na hiniling ni Kim na sabihin pa ang buong sitwasyon, pero lumitaw ang isang matandang lalaki na nagtatanong kung anong klaseng dayuhan ang dumating sa kanilang nayon. Agad na sinabi ng matanda na siya ang pinuno ng nayon na yon. Lahat ng gabay mula sa matanda sa pasukan ay agad pumasok sa isip ni Kim. Pero patuloy na sinabi ng matanda na pasensya na, pero sa puntong ito ng kanilang pagkikita, malinaw na kailangan ng nayon nila ng pagkain. Kaya ang pamamahagi nito ay maaaring magdulot ng problema. Malinaw na sinabi ng pinuno na dapat ihinto ni Kim ang pamamahagi ng pagkain sa ganitong paraan. Magpapasalamat siya kung titigil si Kim sa paglabag sa mga hangganan. Tinanong ni Kim kung siya nga ba talaga ang pinuno, dahil yun ang gusto niyang malaman. Sinabi ni Kim na isa lang siyang manlalakbay na napadaan sa nayon, kaya't kung papayagan ng pinuno, gusto niyang manatili ng ilang araw. Hiniling ng pinuno sa kanyang kakilala na makinig,
pero agad na nagpaumanhin, sinasabing natatakot ang mga lokal sa mga manlalakbay. Nakita ni Kim na nag-iingat pa rin siya, at pagkatapos ay lumingon sa bata at tinanong kung hindi ba niya sinabi na huwag kumuha ng pagkain nang walang pahintulot. Agad na humingi ng paumanhin ang bata, lumitaw ang takot sa kanyang mukha. Pero lumapit si Kim sa kanya, inilagay ang kanyang kamay sa ulo nito, at sinabing huwag mag-alala dahil ibinahagi niya ang kanyang pagkain sa kanya, at wala rin siyang intensyon na saktan ang nayon. Inihagis ni Kim ang espesyal na bag sa lupa, at nakita ng lalaking kasama ng pinuno na naglalaman ito ng napakaraming pagkain. Sinabi ni Kim na kung papayagan siyang manirahan sa nayon ng ilang sandali, ibabahagi niya ang pagkain habang naroon siya. Sinabi ni Kim na maaari pa siyang kumuha ng mas marami, pero sinabi ng pinuno na sapat na ito at hiniling na sumunod siya, sinabing iiwan niya si Kim sa isa sa mga bakanteng bahay. Habang naglalakad si Kim sa likod ng pinuno, nasaksihan niya ang kakaibang pagtatanghal sa plaza, kung saan malamang patungo ang buong bayan. Maraming tao ang nagdarasal sa sandaling iyon kaya't malamang isang uri ng relihiyosong seremonya ito. Sa harap ng nalalapit na pagwawakas ng mundo, ang mga tao ay nagsisimulang mabaliw, bawat isa sa kanilang sariling paraan. Ang iba ay nagtatago sa likod ng pananampalataya, ang iba ay itinatanggi ang realidad at nagsisimula ng mga kakilakilabot na gawain, at sa huli, walang natitira. Naisip ni Kim na wala sa mga tao ang nag-aaway, pero nang tumingin siya sa eksena, napagtanto niyang may isang tao na may hawak na punyal, nagsasabing magsasakripisyo sila ng isang tiwaling kaluluwa. Agad na pinutol ang lubad gamit ang punyal, at ang taong nakaupo sa entablado ay agad na bumagsak. Habang papalayo siya, nagsimulang mag-usap ang mga tao at sinabi nilang napilitan silang gawin yon dahil kung hindi, lilipas ang sumpa ng Diyos. Ito ang sumpa ng Diyos na nakuha ng pinuno ng nayon. Alam nilang kailangan nilang magsakripisyo ng isang tao sa loob ng 3 araw, pero agad silang tumingin sa taong nasa likod nila at napagtanto nilang malamang siya yon. Ipinagbigay alam ng tauhan ng pinuno sa matanda at sinabing matagumpay ang seremonya, pero hindi pa rin nila natagpuan ang bagong biktima. Agad na tinanong ng matanda tungkol kay Kim na dumating sa kanilang bayan, pero sinabi ng tauhan na wala pa siyang ginagawang kaina-hinala. Tinanong ng tauhan ng matanda kung talagang gusto niyang gamitin si Kim bilang sakripisyo. Hindi itinanggi ng matanda, kinuha niya ang isang potion at sinabi na isinugo siya ng Diyos para dito, at ang hypnotic potion na nasa mesa ay makakatulong para mapaalis si Kim. Kailangan nilang maunawaan na ang isang buhay ay walang halaga kumpara sa kaligtasan ng nayon. Sinabi ng pinuno na ang halimaw na ahas ay lumitaw sa ibabaw ng nayon at kumakain lang ng tao, pero dahil sa mga palatandaan ng teritoryo ng ahas, sa kabutihang palad, ang ibang mga halimaw ay napipigilang sumalakay sa nayon. Kaya ligtas ang nayon. Lahat ng mga residente ay nasa gulat dahil hindi nila alam kung kailan sila aatakihin ng mga halimaw, at iisang bagay lang ang magagawa ng matanda bilang pinuno ng nayon, at ito ay ang pag-aalay ng mga residente. Kaya't wala siyang pinagsisihan. Pagkatapos ng 3 araw, dinala ng mga nakatalokbong na tao si Kim sa kahoy na estruktura. Humingi sila ng paumanhin sa kanya pero sinabi nilang para ito sa ikabubuti ng nayon. Pinutol ang lubad kaya nagsimulang mahulog si Kim kung saan nakatago ang isang malaking ahas, kasama ang mga itlog nito. Nang pumasok ang matanda sa silid, napagtanto niyang isang araw na ang lumipas mula nang itapon nila siya sa abis. Inisip ng matanda na natunaw na ng kaunti at oras na muli para markahan nito ang teritoryo. Gayunpaman, pagpasok ng matanda sa dungeon, hindi siya makapaniwala sa nakita niya dahil ang ahas ay nakatadtad na at nakatayo si Kim doon na nakatitig sa kanya. Tinanong ni Kim ang pinuno kung ano ang nagdala sa kanya doon. Hindi maunawaan ng matanda ang ibig sabihin nito, iniisip kung ang taong nasa harap niya ang pumatay sa halimaw. Gayunpaman, sinabi ni Kim na tila ayaw ng matanda na mamatay ang halimaw. Hindi na intindihan ng matanda ang anuman, kinagat ang mga ngipin, at nagsimulang sumigaw na ang lahat ay para sa ikabubuti ng nayon, kaya't ganoon ang kanyang ginagawa. Habang sinasabi ito, tinanong ni Kim, sa totoo lang, hindi ba para rin sa kanyang sariling kapakinabangan? Nagulat ang matanda sa impormasyong ito, at pagkatapos nagsimulang magsalita si Kim tungkol sa ahas sa likod niya. Sinabi niya na ang ahas na ito ay karaniwang kumakain at natutulog lamang, gumagawa ng pugad at nagmamarka ng teritoryo hanggang sa lumabas ito,
na nangangahulugang ang mas mahihinang halimaw ay hindi magtatangkang pumasok sa teritoryo. Ngunit nangangahulugan din na para protektahan ang pugad, kailangan itong pakainin. Gayunpaman, ang pangunahing dahilan ay ang taong nagpapakain dito ay hindi kailanman magiging biktima nito. Nagulat ang matanda, hindi makapaniwala sa isang salita, pero naglalakad na si Kim papunta sa kanya at nagsimulang sabihin na marahil lahat ng kanyang mga salita ay haka-haka lamang, pero tila, alam ang impormasyong ito, nagkukunwari siyang isang hero sa pamamagitan ng pagpapakain sa ahas ng mga lokal na residente. Ngunit sa sandaling ito natapos ang kanyang pagpapanggap, at natalo ang ahas. Lumabas si Kim sa plaza kasama ang ulo ng ahas, at sinabi sa mga residente ang buong sitwasyon. Hindi sila makapaniwala na nagsisinungaling ang pinuno sa kanila. Siyempre, inakala nilang isang relihiyosong seremonya ito, pero hindi sila makapaniwala na nawawalan sila ng mga mahal sa buhay dahil dito. Marami ang hindi nasiyahan, pero nalungkot din dahil inakala nilang ngayon, magsisimulang sumalakay ang mga halimaw sa kanila. Tinanong ng isang lalaki doon, ano ang gagawin ni Kim ngayon? Sinabi ni Kim na tutulungan lang niya silang lahat. Hindi naniwala ang mga residente at hindi naintindihan ang anuman, kaya sinabi ni Kim na magpapakita siya ngayon ng isang bagay. Ipinakita rin niya ang mga itlog ng ahas. Maraming tao ang nagulat, pero hiniling ni Kim na makinig sila. Siyempre, sinabi na niya sa lahat na ang predator na ahas na ito ay may espesyal na katangian na palaging iniiwan ang nagbibigay ng pagkain nito nang hindi nasasaktan. Sa tulong ng katangiang ito, maaari silang mag-alaga ng mga anak ng ahas. Hiniling ni Kim na huwag mag-alala. Hindi na nila kailangang mag-alay ng mga tao. Agad na kumalma ang mga residente, tinanong ng isa kung ano ang dapat nilang gawin. Kaya sinabi ni Kim na pakakainin nila ang mga ahas ng iba pang halimaw. Ngunit sino ang huhuli sa kanila? Sinabi ni Kim na, sa una, tutulungan niya silang lahat sa bagay na iyon. Pero isa lang siyang manlalakbay na sa kalaunan ay aalis din sa nayon at kailangang magsariling kayod ang lahat. Nagsimulang sumigaw ang mga residente at sinabing itigil na niya ang pagsasalita ng kalokohan dahil ang mayroon lang sila ay mga kasangkapan sa pagsasaka, at iniisip niyang kaya nilang manghuli ng mga halimaw. Pero tinanong sila ni Kim, ito ba talaga ang inyong nayon? Kung oo, kailangan niyong protektahan ito, pero kung may mga pagtutol kayo, pwede kayong sumuko o magsimulang mag-alay ulit ng mga lokal na residente. Ang kawalan ng kagustuhang ipagtanggol ang sarili at ang patuloy na pag-asa sa iba ang nagbubunga ng tinatawag na mga hero. Pero ang isang mahinang hero na nabuo ng kagustuhan ng iba ay hindi maaaring maging isang tunay na hero. Nagtataka si Kim kung masyado na ba ang kanyang mga sinabi. Inisip niyang wala ng pag-asa, pero biglang may narinig na boses na nagsabing gagawin niya. Ito ang bata. Sinabi niya na kahit gaano man kalubha ang lahat, gusto niyang matutunan kung paano protektahan ang mga mahal niya. Sinabi ni Kim sa kanya na mahusay ang kanyang ginagawa, kaya't kung magsasama-sama ang lahat, tiyak na magtatagumpay sila. Sa sandaling ito, nagniningning ang bata, at bumaling si Kim sa lahat at sinabing, kung kahit ang batang ito ay may tapang, bakit hindi sila? Sa puntong ito nagsimula ang isang chain reaction, isa-isa, nagsimula silang pumayag sa mga kondisyon. Pero sinabi ng matanda na hanggat kasama nila ang manlalakbay, lahat ay gustong matutunan kung paano harapin ang lahat ng magiging kailangan sa hinaharap. Sa puntong ito, inihayag ng sistema na nagkaroon ng determinasyon ang mga residente, kaya tumaas sa 60% ang progreso ng gawain, at hindi maintindihan ni Kim kung saan magsisimula. Sa puntong ito, bumaba ang matanda sa ilang hagdan papunta sa kuweba. Hindi talaga niya gusto ang mapahiya ng manlalakbay. Inisip ng matanda na sisirain niya na ngayon ang lahat dahil may isa pang halimaw na ibon sa harap niya noong oras na yun. Maraming residente na ang nagpapatuloy na matutunan kung paano kumuha ng pagkain at iba pa. Alam nila na kung ilalagay nila ang mga batang halimaw sa basement at simulan ng pagpapakain sa kanila, hindi sila kakainin. Inisip nila na napakahusay ni Kim sa lahat ng bagay dahil sa sandaling ito ay mag-isa siyang nakikipaglaban sa isang malaking halimaw, patuloy na nagdadala ng mga nakamamatay na hampas sa lahat ng kanyang mga kaaway. Papalubog na ang araw, kaya tinatawag ng mga tao sa nayon si Kim na bumalik. Sinabi ni Kim na sa sandaling matapos niya ang nilalang na ito, agad silang babalik. Patuloy na inihahayag ng sistema na ang tower ay 70% kumpleto na, pero hindi malinaw kung bakit eksaktong huminto ang progress bar sa parehong lugar.
Siyempre gusto niyang tapusin ang lahat ng mabilis hanggat maaari at magpatuloy. Pero sa sandaling naisip niya ito, may isang napakakakaibang bagay na lumabas mula sa lupa, ang tanging halimaw na kayang sumalakay sa kanilang lupain, ang Blue Flame Divine Bird. Napagtanto ni Kim na malamang ito ay dahil sa matanda. Inakala ng matanda na kapag nawasak na ng halimaw ang nayon, tiyak na iisipin ng lahat na siya ay isang hero dahil kaya niyang kontrolin ang mga halimaw. Sumigaw ang matanda sa ibon na kanyang pinakawalan, pero agad na sinunggaban siya ng ibon at ginamit ang apoy nito sa kanya, ginawang abo ang katawan ng pinuno. Nararamdaman ni Kim kung gaano kalakas ang ibon. Nagdesisyon si Kim na habulin ang ibon dahil naintindihan niyang papunta ito sa nayon. Ginamit niya ang isang pagtalon, sinubukan niyang lapitan ang ibon, pero iniwasan lang siya nito. Hindi niya ito matamaan. Ang ibon ay lumingon at tinamaan si Kim, dahilan upang siya ay matapan. Napaka-frustrated ni Kim dahil kakumbinsi lang niya sa mga residente, at nangyari ito. Nasa ere si Kim, pareho nilang napansin ang isang malaking halimaw, natakot sila at sumigaw sa takot. Malapit nang gamitin ng ibon ang spell nito pero lumitaw si Kim, inihagis ang espada nito habang itinatali ang tuka ng ibon. Napagtanto ni Kim na kung hindi niya ito mahuli, dapat subukan niya ang mas madali. Sa sandaling ito, napigilan ang ibon, at ninakaw ni Kim ang kakayahan nito, nagawa niya itong talunin gamit ang apoy. Ang kanyang ina ay nasa telepono na nakikipag-usap sa isang tao. Ngayon hindi na siya nag-aalala dahil sigurado siyang ayos lang si Kim. Minsan pakiramdam niya ay naging ibang tao si Kim. Samantala, makikita natin si Kim na nakikipaglaban sa halimaw na ibon. Matapos gamitin ang mga kakayahan ng ibon laban dito, napansin niya na may limitasyon ang kakayahang magamit sa pamamagitan ng transformation. Isang enhanced level ability, kung saan ang lakas ay nakadepende sa skill level, ang transformation ay maaaring kopyahin ang pisikal na katangian ng isang partikular na target. Ang bilang at antas ng kahirapan ng target ay tataas depende sa transformation level. Hindi sapat ang level na ito para saktan ng ibon sa kahit anong paraan. May paparating na atake kay Kim, sinusubukan niyang pigilan ito pero napakainit. Ayaw niyang mamatay dito, at inutusan din siyang iligtas ang nayon na nasa panganib at mabuhay. Ang pendant ay magiging kapaki-pakinabang din sa kanya, maliban sa kailangan niyang protektahan ito. Naalala ni Kim ito, kailangan niyang mag-focus. Maaari pa rin siyang lumaban. Kinuha ni Kim ang kanyang pendant. Isa itong recovery item. Lahat ng sugat sa kanyang katawan ay gumaling, at ang natitirang bilang ng paggamit ay 4 na mula sa 5. Lumipad palayo ang ibon, at lumipad si Kim sa likod upang umatake. Hinugot niya ang kanyang espada at isinaksak ito sa likod ng ibon. Pareho silang bumagsak sa lupa. Namatay ang ibon, at sa wakas nagawa ni Kim na talunin ito. Pagkatapos, may narinig na sumisigaw, at nagising si Kim na gulat at sumigaw din. Nasa ospital siya, sugatan. Pagkagising niya, naging malaking ginhawa ito para sa mga tao sa paligid. Masaya sila na nagising na siya. Akala ng bata ay patay na siya. Nakita niyang nasunog siya ng buhay sa apoy na yon. Medyo nalito si Kim na nagtatanong kung ano ang nangyari. Sinabihan siyang humiga at huwag gumalaw dahil sa kanya tapos na ang lahat. Isa itong oversized bird at ngayon ay patay na. Wala na silang problema. Pinutol ang katawan ng ibon kaya ngayon hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pagkain ng ahas sa loob ng ilang panahon. At lahat ng ito ay dahil kay Kim, eksaktong tulad ng sinabi niya noon. Hindi siya makapaniwala dahil imposible ang mabuhay sa apoy na yon. May ilang pasa siya mula sa pagbagsak pero bukod doon, wala siyang nakitang mas seryosong sugat. Ang kanyang ginawa ay sapat na para tawagin siyang hero. Sabi ni Kim na isa lang siyang maswerteng tao, mukhang ayos naman siya, maliban sa sakit ng kalamnan. Tumakbo ang bata papunta sa kanya at niyakap siya. Inanunsyo ng sistema na nakatanggap siya ng 1,000 achievement points at pati na rin ang pinakamataas na achievement sa 10th floor tower test. Kinumpirma din ng sistema na natapos na ni Kim ang lahat ng 100%. Wala na siyang dapat ipag-alala, maaari nang mamuhay ng payapa ang mga residente at lahat ay labis na nagpapasalamat. Siya ang kanilang tagapagligtas. Nasa paligid ng kanyang kama ang mga tao. Hindi nila ito makakalimutan. Lahat ng residente ay nagpapasalamat sa kanya sa ginawa niya para sa kanila. Hindi siya makapaniwala na naging hero siya sa kanila.
pero ng oras na para umalis, bumukas ang teleportation sa dingding. Tumakbo ang bata papunta sa kanya at nagtanong kung bakit siya aalis sa mga sandaling ito. Bakit siya aalis nang hindi man lang nagsasabi ng kahit ano? At ano ang nasa likod niya? Tinanong ng bata kung aalis siya upang iligtas ang ibang nayon. Sinabi ni Kim na oo, pero labis na nagpapasalamat ang bata at iniabot sa kanya ang isang bag na nagpapabaon ng swerte. Sinabi niyang kahit saan o kailan man siya naroroon, hindi nila siya makakalimutan. Ang bag na ito ay naglalaman ng ilang prutas na pinulot niya, na maaaring kainin ni Kim kahit kailan niya gusto, at ang pangalan niya ay Melly. Muling nagpasalamat si Melly kay Kim at nagpaalam na si Kim. Sunod natin makikita ang isang kotse na nagmamaneho sa kalsada. Nakaupo si Choi dito, nakatingin sa labas ng bintana. May isang lalaki na nakikipag-usap sa kanya, pero hindi tumugon si Choi. Mukhang nag-aalala siya. Itinuon niya ang atensyon sa lalaki at sinabi, "Hindi maaari." Sinabi ng lalaki, "Paano kaya ang isang tulad niya? Ang pinakamahusay sa mga rookies. Mag-aalala, dahil naabot na niya ang 15th floor. Ngayon siya ay nasa posisyon D na. Maaari pa niyang subukang maging top rank." Sinabi ng lalaki na tila pinag-uusapan nila ang iba't ibang rookies. At na ang Kim na ito ay magkakaroon ng rank evaluation sa lalong madaling panahon. Tinanong ni Choi kung paano nalaman ng lalaki yon. Sumagot ang lalaki na ito ay kutob lamang. Pagkatapos ng lahat, kamakailan lang na-clear ni Kim ang 10th floor. Panahon na para sa evaluation ngayon. Iniisip ni Choi na pati ba naman ang mga impormasyon tungkol sa mga floor na binabantayan niya ay nalalaman. Ang Kim na ito, na nakakuha ng atensyon ni Yang Dong-yang, ay nagpapalungkot kay Choi para sa kanya. Pero ang gusto lang sabihin ng lalaki, just in case. Kahit saan, sa tower man o sa examination room, kung makikita niya ang taong yun doon. Dapat niyang dalhin siya sa kanilang guild. Sa ganitong paraan, kung mag-e-enlist si Kim, maaari niyang palayain ang bata. Naiintindihan ni Choi sa kotse kung ano ang mangyayari kung papalitan siya ni Kim. Maaari siyang maging malaya. Makikita natin ang gusali. Ito ang Certification Commission para sa mga awakened. Dumating doon si Choi. Naalala niya ang sinabi ng lalaki na kapag natapos na niya, aayusin niya ang lahat para makaakyat si Choi sa tuktok ng abyss. Dapat siyang magmadali pagkatapos tapusin ang exam. Kung mabibigo siya, dapat niyang tandaan na lahat ay magdurusa dahil dito. Ngumiti si Choi pabalik sa kanya at sumang-ayon. Ngayon na nasa harap siya ng gusali, nagsimula siyang pumasok. May isang lalaki na nakatayo sa likod niya. Ito si Kim, na dumating sakto sa oras. Matagal na mula nang makonfirm ni Kim ang kanyang rank. Ang Certification Commission para sa mga awakened ay isang government commission kung saan ang mga awakened individuals ay maaaring malaman ang kanilang rank. Kahit rookie o banyaga, inaalagaan nila ang lahat. Maraming awakened ang pumupunta sa lugar na ito upang pumasok sa dungeon. Kailangan mong makakuha ng rank at pumasok dito para kumita ng pera. Kahit na nandito lang siya para pumasok sa dungeon at hindi magtrabaho, kailangan pa rin niyang maghintay dito. Ang mga nakumpirma ang kanilang rank ay nagiging active awakened. Kung mayroon silang magandang pisikal na kondisyon at natatanging kakayahan, sila ay kikilalanin bilang awakened. Kaya marami ang madalas na pumupunta mula sa guild upang mag-recruit ng promising individuals. Sinabi ng lalaking kasama ni Kim na kapag handa na ang lahat, tatawagin nila ang pangalan niya. Pagkatapos ay dadalhin siya doon. May isang lalaki na nagmumura sa likod ng counter. Sinabi niya na tigilan na nila ang paglalaro at gawin na lang ng maayos ang trabaho. Patangnan ulit siya dahil may 3rd level siya ng magic. Siguradong dapat makakuha siya ng C rank, kaya bakit di lang siya? Bigla ang nagbago ang requirements para makakuha ng rank at walang magawa ang mga tao tungkol dito. Hinablat niya ang damit at nagsimulang sumigaw pa. Ang kita mula sa dungeon ay nakadepende sa rank pero hindi ka pwedeng magpakita ng ganito, kahit na hindi ka nasiyahan sa nakuha mong rank. May mga security guard sa paligid at lalong lumala ang away dahil hindi pumapayag ang lalaki sa hatol. Biglang lumapit si Choi, tinwist ang braso niya at pinabagsak siya sa lupa. Nagtataka si Choi kung may mga tao pa bang ganito sa mundo. Hindi maintindihan ni Choi ang nangyayari, pero nakita niya ang bracelet ng lalaki. Isa itong artifact na pansamantalang nagpapataas ng magical power.
Isa itong bihirang item na hindi available sa mga normal na tindahan. Hindi niya alam kung saan nakuha ng lalaki ang ganitong bracelet, kahit mababa ang rank niya, mukhang may pera pa rin siya. Lalo pang nagalit ang lalaki, pero hindi siya binitiwan ni Choi. Tinanong ni Choi kung iniisip niya na may mga tanga bang nagtatrabaho dito? Mga taong tumitingin lang sa skills. Kung ganoon, bakit hindi siya nag-test ng walang bracelet na ito? Tumawa si Choi at sinabi, totoo, hindi siya makakakuha kahit ng pinakamababang rank kaya katawa-tawa yon. Dumating ang security at pinapakiusapan siyang umalis. Pwede siyang umalis ng sarili niyang kusa, bitawan siya, sigaw ng lalaki. Sinabi ni Choi na nawalan siya ng manners dahil hindi siya nasa pinakamahusay na mood kaya siya ay medyo iritado. Biglang may bumati sa kanya mula sa likod, at nang lumingon siya ay nakita si Kim, na nagtanong kung naaalala siya ni Choi. Nakita siya ni Choi sa unang pagkakataon sa second floor. Tinanong ni Choi si Kim, ito ba ang kanyang unang test dahil nagulat siya. Karaniwang ang test para makakuha ng rank ay ginagawa 1 buwan matapos magising. Pero special case si Kim. Sinabi ni Kim na abala siya, pero sa totoo lang, gusto niyang iwasan ang sitwasyon kung saan lahat ay nakatingin sa kanya. Inisip ni Choi na hindi nila alam ang pangalan ng isa't isa, kaya ipinakilala niya ang sarili, Choi Hakjun. Pero sa sandaling yun ay tinawag siya at tumakbo siya ng mabilis hanggat kaya niya. Naalala ni Kim ang guild na winasak ni Choi, Ares Guild. Mukhang sa puntong ito, nakipag-ugnayan na si Choi dito. Habang pinagmamasdan si Choi, nagtataka si Kim kung bakit niya ginawa yon. Sa wakas ay na-evaluate si Choi, ang kanyang rank ay 4, number 44, assigned rank, binagsimulang magreklamo ang audience kung paano siya nakakuha ng mataas na rank. Ang bata pa niya, at lahat ay nagalit. Binati siya ni Kim, pero napansin niyang hindi siya mukhang masaya nang magsimulang magpaliwanag si Choi. Tinawag ang susunod, Solitary Kim, pumunta dito. Ito ang lalaking biglang naging una na may maraming puntos. Ang kanyang mga achievements sa 10th floor ay kamangha-mangha, pinag-uusapan ng lahat. Natuwa si Choi dahil gusto rin niyang makita ang lalaking ito. Tumayo ang isang kaibigan niya sa tabi niya at sinabing babalik siya agad. Nagulat si Choi. Ibig sabihin, kung makita niya si Kim sa tower o sa test hall, kailangan niyang dalhin siya sa guild. Kung magagawa niya yon, magiging malaya siya. Nagtataka si Choi kung ang taong ito ay talagang si Kim. Pagkaraan ay umalis siya sa gusaling ito. Medyo nababahala siya pero upang maunawaan kung bakit, balikan natin sandali. Naroon si Kim, nakatayo. Inutusan siyang i-channel ang kanyang magic sa meter. At ginawa niya, pero bigla, sumabog ang lahat ng magic, pinapaliwanag ang buong lugar. Naramdaman ni Choi ang enerhiya, at nagulat, nagtataka kung ano yon, dahil hindi makatwiran ang magic. Naramdaman ni Choi na may mali. Nakakuha si Kim ng C ranking, strength level 29, narinig ito ni Choi, at sumigaw na ito ay imposible. Nagsimulang magtaka si Choi kung si Kim ba ay talagang isang C ranker, dahil ang kanyang magic ay dapat na hindi bababa sa A ranking o mas mataas pa. Sinimulang sabihin ng lahat sa audience na ito ay isang lalaki lamang na may parehong pangalan, dahil ito ay isang karaniwang pangalan, at walang tunay na naniniwala na siya yon. Sinabi ng instructor kay Kim na kunin ang kanyang awakened identification paglabas niya. Inisip ni Choi na ang taong ito ay si Kim. Patuloy na nalilito si Choi dahil nakaramdam siya ng malaking enerhiya. Pero ipinakita ng meter na ang kanyang ranking ay silang. Hindi ito ganoon kataas, kaya maaaring nagkakamali si Choi. Iniisip niya na walang makakakontrol ng maayos sa kanilang magic at strength level para lang magtago. Kahit na si Kim ay isang henyo, tanging ang globally ranked awakened lang ang makakagawa niyon. Gayunpaman, pinagpapawisan si Kim at hinihiling na paniwalaan siya. Sandali lang yon, pero sino ang mag-aakalang mawawalan siya ng kontrol sa kanyang magic ng ganoon? Sa kabutihang palad, nagawa ni Kim na makontrol muli at ibaba ang level. Marahil nawalan siya ng kontrol dahil sa biglaang pagtaas ng kanyang skill level. Well, normal pa rin yon dahil malaki ang pagtaas ng kanyang stats matapos maklear ang 10th floor. Bukod pa rito, magaganda ang mga reward para sa skill na nakuha pagkatapos talunin ang Sacred Bird Divine Flame. Ito ay isang malakas na growth skill, lalo na epektibo laban sa demonic monsters kaya napakakapal na gamitin.
Kahanga-hanga ang mga item sa tindahan dahil na-clear niya ang 10th floor sa 10th difficulty level. Pero ang problema ay bumili siya ng itlog. Sa lahat ng magagandang bagay na ito, ang itlog ay galing sa isang hindi pa natutukoy na divine creature. Binili ito ni Kim dahil ito lang ang item na hindi niya alam kung paano makuha, pero nalilito siya sa katotohanang hindi niya alam kung ano ang lalabas dito. May kwento na isang maswerteng awakened ang nakakuha ng itlog at naging mataas ang rank dahil sa kapangyarihan ng divine being mula sa itlog na yon. Matagal nang itinatago ni Kim ang itlog at mukhang walang nangyayari. Nagtataka siya kung baka walang laman ang itlog. Nang umalis si Kim, may sumigaw sa likod niya. Ito ay ang bago niyang kaibigan na si Choi na nasa banyo kaya nahuli. Tinanong ni Choi kung paano ang exam. Ipinaliwanag ni Kim na maayos naman, nakakuha siya ng rank C. Tinanong ni Choi ng alanganin tungkol sa tsansa, pero bago siya matapos, sila ay napatigil ng lalaking nagmumura sa loob, mukhang isa siya sa mga taong gustong maghiganti. Naalala ni Kim ang bracelet at nag-isip kung maghihiganti ito. Nanguna si Choi at naghanda. Umatras si Kim at naisip na ito ay magiging maganda dahil gusto niyang makita kung gaano kalakas si Choi. Pero walang oras ang kahit sino na gumawa ng kahit ano, bigla na lang parang may taser attack. Ito si Jung na naghihintay kay Choi. Tinanong ni Jung si Choi kung bakit siya nahuli. Sabi ni Jung na naghihintay siya. Tinitigan siya ni Jung na parang may balak pumatay. Tinanong ni Kim kung sino ang taong ito. Sumagot si Choi na siya ang leader ng Ares Guild, si Jung. Tinulak niya ang lalaking nawala ng malay sa lupa, at natakot si Kim. Nagsimulang lumapit si Jung kay Choi, at habang papalapit, sinipa niya ang lalaking nasa lupa, duguan at walang malay. Sinabi rin kay Choi na tawagin siyang Hang. Galit si Jung pero nakita niyang may bagong kaibigan si Choi. Sinusubukang magpaliwanag si Choi. Nakilala lang niya ito sa training room at gusto niyang ialok na sumali sa guild nila kung mataas ang rank nito. Pero hindi naniniwala si Choi na kaya niya. Sabi ni Jung na hindi siya maaaring maging ordinaryong tao lang dahil interesado si Choi sa kanya, kaya may espesyal na bagay tungkol sa kanya. Sabi ni Jung na siya mismo ang mag-check sa lalaki. Sinubukan ni Choi na pigilan si Jung, pero nakalapit na siya kay Kim. Sinubukan ni Choi na senadoryasan si Kim na manahimik at huwag magsalita. Ipinakilala ni Jung ang sarili at tinanong kung ano ang pangalan ni Kim. Tumingin si Kim kay Choi at ngumiti. Inisip ni Choi na naintindihan niya ang mensahe, at huminga ng maluwag. Pero biglang tumitig ng galit si Kim kay Jung at sinabi na ang pangalan niya ay Kim Suyen. Nagulat si Choi na nasa likod ni Jung. Pero hindi impressed si Jung, kundi kontento. Sinubukan ni Choi na kumbinsihin si Jung na hindi ito ang taong hinahanap nila. Siya ay rank C, siguradong hindi siya ang hinahanap nila. Pero sinabi ni Jung na manahimik si Choi dahil siya ang magdedesisyon doon. Sabi ni Jung kung wala namang problema kay Kim, ipakita ang awaken card niya. Nakita ni Jung na totoo nga, ito ay rank C. Nag-sorry si Jung. Dahil kamukha talaga ni Kim ang taong hinahanap nila, pareho ang pangalan nila kaya nagkamali siya. Sabi ni Jung na kung siya nga ang taong hinahanap nila, tatawagin niya ito para makipag-usap sa guild leadership. Nag-sorry siya sa abala. Kung interesado siya, pwede siyang pumunta sa guild nila para sa test. Sabi ni Kim kahit siya pa ang taong yun, hindi siya sasali sa kanila. Nagulat si Jung. Sabi ni Kim na kung sasali siya sa guild na ang leader ay hindi alam ang halaga ng buhay ng tao, ano ang mangyayari sa kanya. Sabi ni Jung na may kaso ng ganito, nangyayari ito sa mga nag-challenge sa mga miyembro ng guild niya, di ba? Deserve ng mga taong yun na maparusahan. Sabi ni Kim na ang taong yun ay may mas mababang rank at tinanong kung hindi ba iniisip ni Jung na labis ito para sa self-defense. Naisip ni Jung at sinabing mukhang magkaiba sila ng pananaw. May unwritten rule na walang pwedeng makialam sa laban ng mga awakened, kahit isa sa kanila ay mamatay sa proseso. At habang mas malakas ang awakened, mas malaki ang tsansa na hindi siya mapaparusahan. Isang guild na may ganitong kalakas na leader, isang guild na hindi mapaparusahan kahit magsimula ng massacre, sabi ni Jung. Gusto ba talagang sumali ng lahat sa ganitong klaseng guild? Sumagot si Kim na gaya ng sabi ni Jung, magkaiba sila ng pananaw. Naiirita si Jung at sinabing wala na silang dapat pag-usapan, kaya tinawag si Choi na sumunod. Nag-sorry si Choi kay Kim para dito at sumunod kay Jung.
Habang naglalakad, binigyan siya ni Kim ng note at sinabi na kung kailangan niya ng biglaang tulong, tawagan siya kahit kailan. Umalis siya kasama si Yeondong, ang leader ng mid-section ng Ares Guild, at isang A-rank awakened. Nasa bahay si Kim at nag-aaral ng history ni Jung sa kanyang computer. Dati siyang kriminal at kilala sa pakikipag-away bago maging awakened. Nang magising siya, tumigil siya sa krimen at nagsimula ng guild, pero nag-aalok siya ng loan services na may interest, human at drug trafficking, lahat ng bakas ng kanyang nakaraan. Sinasabing dirty guild ang Ares, at pinatunayan ito ng paraan ng pagpatay niya sa isang tao. Sabi nga nila, ang Leopardo ay hindi nagbabago ng mga spot. Sigurado si Kim na may tinatago si Jung. Iniisip ni Kim na may laban din si Choi kay Jung, pero wala pa siyang maisip. Kaya ano nga ba ang nangyari sa pagitan ni Choi at ng Ares Guild? Mukhang kailangan niyang alamin.